Malugod na sinabi ni House Majority Leader Sandro Marcos na nananatili sa tamang momentum ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC measure sa Kamara. Patunayan niya ito ng commitment ng mababang kapulungan na bigyang prioridad ang mga panukala. Si Simon Ong para sa detalye. Dalawang bagong panukalang batas sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC bills ang naaprubahan ng Committee on Appropriations sa Kamara. Kabilang narito ang Presidential Merit Scholarship Program na sponsored ni House Committee on Higher and Technical Education Chairperson at Tingog Party List Representative Jude Asidre. Ilalagay ito sa ilalim ng pangangalaga ng Commission on Higher Education o CHED. Sa bisa ng stable legal framework na merit-based support nito, mabibigyan ng financial assistance ang sinumang deserving na senior high school graduates na makapagtapos sa kanilang nais na kurso, alinsunod na rin sa national workforce. Kasama ring naaprubahan ang National Land Use Act, layong bumuo ng national framework at oversight body para sa maayos na planning at management ng land resources, kasama ang pagresolba sa conflict sa pagitan ng mga ahensya. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, ipinapakita ng pag-aproba ng dalawang panukala ang maayos na paghahanda ng Kamara na nakaangkla sa konsensus at solidong polisiya. Dahil dito, handa na rin ang dalawang panukala na sumalang sa plenaryo. Binigyan diin ni Marcos ang pagtutok sa mga panukala na may direktang epekto sa pamilyang Pilipino, edukasyon, kalusugan, seguridad sa pagkain at social protection. Batid ng Kamara ang kahalagahan ng LEDAC measures at pinabilis ang pag-aproba nito. 6 na lang mula sa 8 LEDAC bills ang nalalabi. Kabilang narito ang panukala para sa modernisasyon ng Bureau of Immigration, pagbuo ng Independent People's Commission, pag-amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, For Peace Act at Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises. Gayon din ang pag-reset ng eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Matapos maaprubahan sa komite, dadaan pa ito sa plenaryo para sa panghuling deliberasyon. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon Ong, Congress News.